Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makapag-salary loan online. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Lagyan nyo lang yung inyong user ID at saka password. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. So, pagka-login niyo, makikita nyo na agad dito yung mga services ni SSS. Dito, makikita nyo na agad yung salary loan. Click nyo lang yan. Ayan. Then, dito guys, important reminder ni SSS na kailangan yung naka-enroll sa inyong disbursement account is a PesoNet participating bank. So, hindi pwede yung mga e-wallets ang naka-enroll sa inyong disbursement tapos mag-a-apply kayo ng loans. So, pag once na mag-apply kayo ng any loans kay SSS, kailangan may naka-enroll na active na PesoNet participating bank. So, kailangan itong ang bank account na ito is nakapangalan sa inyo. Dapat hindi siya naka-joint account. Dapat naka-single account under sa pangalan nyo mismo. Then, take note na pag once ang gagamitin ninyo is yung Pag-ibig Loyalty Card Plus is hindi pwede. A nomination of invalid, incorrect account number, closed account, and dormant account will be result to unsuccessful crediting of your loan proceeds. Bago kayo mag-apply dito, make it sure lang na valid yung bank account ninyo para 100% na matanggap nyo yung pera na ilo-loan ninyo dito. Then, kailangan din na updated yung inyong contact information. So, bakit kailangan updated yung contact information ninyo? Dahil pag once na mag-apply kayo dito, so mag-i-email din si SSS nyo ng update kung ano na yung status or natanggap ba nila yung inyong application sa salary loan. So, dito sa pinakababa, makikita na agad natin yung ating loanable amount. Click lang natin yan. Then dito guys, mamimili kayo kung magkano nga ba yung gusto ninyong loan amount. So, kung gusto niyo yung pinaka-max, so ito yung nasa pinakataas. Ito na yung pinakasagad na ma-loan ko, 17,000 pesos. So, nakabase yung salary loan ninyo sa inyong MSC or monthly salary credit. So, sa bawat contribution natin, may katumbas yan na MSC ni SSS. So, yun yung bali ma-loan ninyo. So guys, dito kay SSS is hindi totoo yung sinasabi ng iba na mag-loan kayo na mag-loan para lumaki ang pwede nyong ma-loan dito. So, hindi ganon kay SSS. Piliin na natin yan. Click na natin yan. Ayan. And dito naman is the disbursement bank. So, make it sure lang na active na yung disbursement account niyo. Approved na ni SSS para 100% na makapag-proceed kayo dito. Ngayon, click na natin yung next. Then, lalabas na dyan yung my box. Click nyo lang yan. Then, pag may check na, click nyo na tong next. Then, dito, makikita nyo na agad yung loanable amount niyo. Then, dito guys, sa inyong loanable amount, hindi ito exact yung makuha ninyo, yung 17,000. Dahil ito ay may service fee na 170 pesos at may advance interest na 256.16. Kaya ang total na makuha nyo na lang dito is 16,573.84. Ayan, so yung service fee is 1%. Yung loan proceeds or yung pera na makuha nyo dito is papasok sa disbursement na in-enroll nyo dito kay SSS. Then dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Makikita nyo dito yung my box. Click nyo lang yung my box. Then pag may check na, click nyo na tong submit. So dito, bago kayo mag-confirm,
basahin nyo muna yung mga details dyan kung sure na ba kayo. Then, pag sure na kayo, click nyo na tong may box. Then, pag may check na, okay na yan, click nyo na itong confirm. Ayan, so you have successfully submitted your salary loan application to SSS. Ayan, then this is our transaction number. Ngayon, click natin yung done. Ngayon, pag mag-reapply ulit kayo, so ang nakalagay na dyan is, with pending loan application, you may apply for another loan after the processing of your existing loan application. Ayan, pag once ganyan na yung nakalagay, ibig sabihin successful yung ating pag-apply ng salary loan. Kung kaya double check ninyo after nyo makapag-submit, dahil minsan kahit may transaction number na, is hindi ito na-process dahil nagka-glitch or nagka-system error. Kung kaya reapply kayo ulit at dapat ang nakalagay na dyan is ganito para 100% na sure na nakapag-submit tayo. Ngayon, maghintay tayo ng email na galing kay SSS. Ayan guys, dumating na yung email ni SSS. So, kinabukasan pa, nakapag-email si SSS. Dalawang email ang matanggap ninyo. Ito yung salary loan application notification. So, yung loan daw natin is matatanggap natin sa loob ng 3 to 5 working days. Then, ang pangalawang email naman nila is meron ng monthly amortization. Nakalagay dito kung magkano per month yung inyong bayaran kay SSS. So, sa akin, 784.46 pesos. Then, kung kailan kayo mag-umpisa magbabayad sa kanila, after 1 month pa mahigit. First monthly amortization ko is October 1, 2025. So, ganito ang process guys pag once kayo ay self-employed or kaya voluntary member. Diretso ma-approve na kayo kay SSS pagka-apply ninyo. Pero kung kayo ay employed, so kailangan ma-certify muna ng inyong employer yung inyong SSS salary loan application. Lalo na sa mga small company, so kailangan yung mag-inform sa inyong employer na nag-apply kayo ng salary loan application online at kailangan ng certification, kailangan nilang i-certify sa kanilang SSS employer account yung inyong salary loan application para may process ito ni SSS at para ma-approve ito. Pag once na certify na ni employer or ng HR yung loan application ninyo, so ganito guys yung matanggap ninyo galing kay SSS that you have been approved. So ngayon, hintayin na lang natin na ma-credit or mapasok sa ating bank account within 3 to 5 working days yung ating pera na makukuha dito kay SSS. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-apply ng SSS salary loan online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!